Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 1, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, namataan nga po yan, yung pinakasentro niyan sa may east-northeast ng Virac, Catanduanes o east of Daet, Camarines Norte. At asahan nga po natin yung southwest monsoon, makaka-apekto nga po yan sa western section at central section ng ating bansa. At abutin din nga po yung ilang bahagi ng southern Luzon and Visayas and northern section ng Mindanao. At asahan nga po natin itong low pressure area, magpapaulan po yan sa may Bicol region, Aurora, Bulacan, Quezon and Rizal. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dyan. Yung southwest monsoon naman o yung habagat, apektado po niyan ng Metro Manila, Visayas, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon. Apektado rin po ng southwest monsoon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga region. At yung natitirang bahagi naman ng ating bansa, asahan naman natin yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center ay ito po sa ngayon medyo mababa yung tsansa na mag-develop bilang isang tropical depression, pero hindi natin i-rule out yung posibilidad na magbago po yan, pero yung kanyang direction nga po ay paangat nga po yan, ano. At yung ating yung coastal water condition naman natin, so asahan naman natin sa Mindanao at western section ng Visayas, posible pong umabot ng 1.2 to 1.8 meters yung alon po dyan. Sa may parte naman ng western section ng Luzon, posible rin pong umabot dyan ng 1.2 to 1.8 meters yung ating alon. Sa may eastern section of southern Luzon and natitirang bahagi ng Visayas, posible pong umabot dyan sa 0.6 to 1.5 meters yung ating alon dyan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung low pressure area. By tomorrow nga po, September 2, ito po ay papalayo, no, ng ating kalupaan. At pagdating po ng September 3, makikita naman natin ito po ay nasa eastern section ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng September 4, ito po ay lalayo, pero magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa may parte ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng September 5, asahan natin southwest monsoon naman yung makaka-apekto sa ating bansa. Then pagsapit nga po ng September 6, yan po asahan natin, no, may mga pagkulimlim na kaulapan dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Pagdating naman po ng September 7, yung low pressure area nga sa may parte ng West Philippine Sea, posible mag-develop yan bilang isang bagyo, pero nasa labas na po yan ng ating PAR. Pagdating naman po ng September 8, so ito po ay posible maging bagyo, dito na po yan sa may parte ng China, sa may South China Sea. At pagdating naman po ng September 9, asahan natin na magiging maayos at maganda na po ang lagay ng panahon, pero asahan natin yung mga biglaan pagbuhos pa rin po ng pag-ulan sa may eastern section po ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 11, dito po wala naman tayong nakikitang mga posibleng malalakas na pag-ulan. At pagdating po ng September 12 hanggang September 13, maayos at maganda nga po yung lagay ng ating panahon. Pagdating po ng September 14, expected natin may mga makakapal na kaulapan na posible magpaulan sa Visayas at sa Mindanao. Sa akin nga po, wala pa naman tayong nakikitang posibleng bagyo, no, na direktang makakaapekto sa ating bansa. Maliban na lamang po sa isa pang low pressure area, dito po yan sa labas ng ating bansa, sa may parte nga po ng South China Sea. Yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.